Ahmad Barcelon. Pero bago po ako magtanong, nais ko muna madaling kayo, aking mga kababayang Muslim. Magandang gabi po sa ating lahat. Kaya po ako nakikita rito at nakisama sa debate nito dahil meron po ako mga personal na pag-usap ni Ustad. Ako nga pala si Willie. Isang organizer ng debate sa Luneta Park. At ako po ay napapabilang sa grupo ng ATS Group of the Philippines. Na ibig ko sabihin, hindi po kami naniniwala sa Diyos. Yung po ang ating kinamaluluman na grupo. Ito po ay grupo ng mga ATS sa Pilipinas. Ngayon po, ang layunin ko po kung bakit ako lumang dito dahil po sa inorganize namin debate sa Luneta na ito po sa hinihikayat namin, iniimbitahan na maging makadibate, hindi lang po sa mga walang Diyos, kundi po sa mga ibang pananampalataya ng Kristiyano na kung sasang-ayon o papayag si Ustad Ahmad Barcelon na kami po ay nag-organize ng formal debate sa Luneta. Tungkol po ito sa iba't ibang mga pananaw, paniniwala, idea ng tao. At gusto po namin itong gawing public debate. Ito po ay formal na debate. Mayroon po tayong stage, mayroon po tayong mga lamesa at upuan. Kaya po, yan ang dahilan kung bakit ako nagsadya rito at nagkita na rin sa debate ito. At paalala ko lang mga kaibigan Muslim, isa rin po akong naging moderator nung nakarang debate ni Pastor doon sa Masiko. At ang kadebate niya kanina, yung unang nagtanong na si Undasan, isa po ako nung sa naging moderator. Kaya yung po ang aking layunin sa gabi nito. At mamaya, pagkatapos nito, mayroon po kayo pag-uusap. So, meaning to say po, hinahamon nyo sa isang maginong talakayan si Ustad Barcelon, ganun po. Depende kung ano yung magiging sagot niya, kung gusto niyang makapipati o walang yung... Kayo po ang tatayo doon, brother, kayo ang tatayo. Isa sa mga leader namin. Hindi pa po kayo. Hindi po kayo. Isang organizer at president na namin grupo sa Luneta Park Business Group. Pinadala rito para personal na kausapin at iyapa Ustad kung tatanggapin niya yung hamon. Kaya ako nandito ngayon. So, maliwanag na hinahamon ang pananampalataya na Ustad. So, ano ang masasagot mo doon, Ustad? Maliwanag ang sinasabi niya, kailangan magkaroon tayo ng formal na kasunduan. Magdala po kayo ng kasunduan at anytime sisirmahan po. Tama, kasunduan, kailangan kayo talaga dyan. So, yan po. Isisip na lang po namin kung kailan na po, Ang plano po namin, ngayong May 9, kung kakayanin, Ustad Ahmad Barcelon. May 9, bago eleksyon. Oo, kasi, kung hindi na, pagkatapos ng eleksyon, basta, kasi yung kaya kung bakit pinipilit namin na mangyari ito, kasi yung permit namin sa Luneta Park, noong February pa hindi namin, wala pa rin makita na makakaharap ng mga grupo na, basta ang importante magkaroon tayo ng formal na kasunduan, ha? Okay. Tapos saan na natin lalagyan ng date. Sana after na ng eleksyon, okay. Ha? Sana po Okay po. Ayaw ko yung tanong ko. Paano ba ko ibigay sa kasama yung advice? Ito lang po ang tanong ko. Bilang PTA, ito lang po naririnig ko sa mga debate ng mga Kristiyano at Muslim, particular sa mga Katoliko, na sinasabi nila, ako, confirmation lang naman sa akin. Kasi katanungan, kapatid. Katanungan. So, sasagot sila. Sige. Confirmation lang naman sa akin kasi lagi lang ang nagsasabi sa akin Katoliko. Na ang sabi nila, ang sasyon nila, na ang mga Muslim ay ang kanilang Quran ay hinalaw lang o kinukya sa Biblia. Kaya tanong ko kay Ustad, ano mo ba ang unang bilibag o binuong libro? Ang Biblia mo ba o ang Quran? Para sa akin ng kaalaman. Okay. Thank you, Ustad. Well, kapatid na ating brother, totoo lang, kung hindi pa na pag-uusapan, basta una ang Quran na naibalo. Kasi itong ginagamit natin Biblia, 1711, 1611, mga sinasabi rito. Ito, mahigit na
400 ang advantitor ditong pag-usapan. Pero kung yung tunay talaga na testamento ng Diyos na lumang tipan, kauna ang limang tipan. Kauna pa rin ang bagong tipan. Kasi kung tipan na yung Quran ngayon, yung sinasabi na inopilaban ng Biblia ang Quran, yun ang hamon ko kahit sinong pastor o pare o ministro, kapag nakakita sila ng isang talata sa Quran, na kung saan nandoon sa Biblia, tatalikod ako sa pamilya Muslim ko. In other words, walang inopya kahit isang talata dito. Dahil kung inopya, ng Biblia, ng Quran, lumalabas kapatid. Magsasabi ang Biblia, si Kristo yung naipako. Ang magsasabi ang Quran, si Kristo yung naipako sa Quran. Pero hindi, kabalik-taran doon sinasabi sa Quran. Hindi siya naipako, hindi siya namatay. Yun lang ang sipawa lang. So, Ustad, may linawin na tayo. Meron siyang grupo pero wala silang membro. Pwede mo ba yun? Tapos na yan. Okay. Gusto mo ba